Usapan naman natin itong mga pahayag dati, mga kababayan. Ulitin ko pahayag dati nitong si Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan, na sigurado daw ito na mai impeach talaga si Sara. Walang duda, sa dami nga po ng ebidensya. At ito na nga po, nagkatotoo na dahil pinakita ko sa inyo kanina, pinarinig ko sa inyo kanina, mga kababayan, even without the testament of Madriaga, mga ka-GP Natics, ay talagang mukhang may hulog si Sara Duterte. Dahil nga po sa mga naglalabasan na panibagong development, dyan pa lang po, mga kababayan, sa pagdating sa confidential funds. Dahil hindi na natin pinag-uusapan dito yung 125 million. Ang kabuuan na po, mga kababayan, more than 400 million. 'Di ba? Na hindi po nila may paliwanag kung saan po nila ginastos at mali-mali po ang kanilang paggamit, mga ka-GP Natics. O ito, pakinggan po natin itong si Attorney Lorna Kapunan. Impeachment case is not a criminal case. You don't need proof beyond reasonable doubt. Correct? Not like a criminal case. Kung sa sandigan ito, kung may 1% doubt, walang conviction yan. But this is an impeachment court. No? You don't even need that. Salamat na yung mission. You don't even need preponderance of evidence. No? Okay, wait lang. Guys, yan yung sinasabi ko po sa inyo. Na kapag may bago kayong development, okay, i-post nyo na lang, mga kababayan, para updated din ako. Syempre kasi hindi ako pwedeng makatutok masyado sa PC or kaya sa cellphone, mga kababayan. Para makita ko po kagad, kayo na mag-post dun sa channel natin. Pwede po kayo mag-post dun. Pindutin nyo lang, mga ka-GP Natics. Tuturuan ko ulit kayo Kunwari po, pupunta kayo sa channel ko. Yan, Go Philippines. Tapos pupunta kayo dito. Tapos, pindutin nyo yung community, mga kababayan. Tapos, ayan, may makikita kayong what's on your mind. Pwede kayo mag-post dyan. Tapos, pag may image, i-upload nyo. Yung image kagaya nung FJ Land Cruiser. Tapos i-post nyo, mga ka-GP Natics, makikita ko na po yun. Bigyan nyo naman ng magandang caption. Kayo nang bahala dyan. Pwede nyo pong gawin yan, mga ka-GP Natics. So, kapag yan po ang mas magiging updated po ako. Tulong nyo po sa akin, mga kababayan. Okay, hindi nyo pala nakikita sa screen nyo, no? Ulitin ko lang, mga ka-GP Natics. Ganito po. Kunwari, nasa YouTube kayo. Hanapin nyo po yung channel ko, Go Philippines 3.0. Pupuntahan nyo ngayon, mga kababayan. Pipindutin nyo yung community. Dito mismo sa customized channel, manage video, tapos community. Tapos pag nakita nyo yung community, may makikita kayo dyan, what's on your mind. Okay? Tapos kung may picture po kayo, image, upload nyo, tapos post. Yun lang yun, mga ka-GP Natics. Napakadali po. Tulong nyo po yan sa akin. Nagdadagdag po yan ng engagement, nagdadagdag po yan ng views. Alright? So, tuloy natin si Attorney Lorna Kapunan. You just need to show that the evidence is strong. That would make a reasonable mind convict or acquit. Ganun lang yan. Hindi rin civil case to. Hindi naman Tama, quantum of evidence lang. Yung 165 million na misappropriate ng VP. No? That is 400 million plus na, attorney. So, mas madali ang quantum of evidence. Oo. Opo. Yeah, I understand that very clearly. Kaso, that same point can also be used by some senator judges as an excuse to vote one way or the other. Congrats daw po kay Ryan Paul Dagiwag. Uy, cum laude. Nako. Congratulations, boss. Kuital. Sabi nila, galing mo. Wala namang napatunayan At ito yung sinasabi ng konsensya ko. And because of the very political nature of an impeachment trial, they also have a lot of elbow room to make such decisions, don't you think? Yes, I totally agree. If the evidence could be appreciated either this one way or another, it is the nature of the evidence. For instance,
kung ang Article 1, kung ang nag-threat mismo, yung threat mismo or yung pag-hire ng assassin ay galing mismo sa bunganga ng isang VP Sara. There is no splicing, it was her own recording. She admitted by her own admission. Correct. Was she forced? Was there a gun to her head? Were the circumstances such that she was under threat? So, it is the nature of the evidence. Kagaya ng ano. Yan yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, mga kababayan. 'Di ba ang isang tao, sinasabi natin kapag nililitis sa korte, siya po ay suspect, no? Suspect. Pero mga kababayan, mananatiling suspect ang isang tao hangga't hindi po natin napapatunayan. Okay? Mga ka-GPnatics. Ngayon, bakit kanyo? Kahit po na nakita nyo na siya ang pumatay sa isang tao, pwede pa rin sabihin natin na talagang hindi po niya yun kasalanan. No, bakit kanyo? Oy, GP, nakita na namin siya talaga yung pumatay. Kung kagaya po ng sinasabi dito ni Attorney Lorna Kapunan, kung ang isang tao po ay pumatay dahil may nakatutok sa kanya o kaya naman ay pinagbantaan yung kanyang pamilya, mga kababayan, merong doon, mayroong kaukulang batas din para sa bagay na yun, para po ma-acquit yung isang taong pumatay doon sa nakita nyo. Dahil nga po, pinagbabantaan ang kanyang buhay or buhay ng kanyang pamilya in return. Kagaya ng confidential funds. Okay? Yung paggamit ng confidential funds. Res ipsa loquitur, the evidence will speak for itself. It Correct. is such that kung meron kang disbursement, dapat may tumanggap. So, ang mga pinakita sa listahan, fictitious names. So, how will you even interpret that kind of evidence when it only points to one? It is fraudulent. It is invented. It is fictitious. Saan ka nakakita ng pare-parehong signature na wala namang records? Oo, at yan napatunayan ng mga ka-GPnatics ng NBI mismo ha. At sinasabi po nila na pare-pare magkakaiba yung pangalan, pero yung stroke ng pirma, iisa lang po yung mga pumirma, mga ka-GPnatics. At napaka-fictitious din ng mga pangalan, kagaya po ng Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at yung iba pang mga pangalan na nakita mismo ng NBI. Nung binalidate po nila yung mga pirma, talagang iisang tao yung pumipirma, iniiba-iba lang. Mga ka-GPnatics, ang tawag dito, yung penmanship. Pero, yung stroke ng pirma ay talagang masasabi nila, kasi syempre mga expert yan mga yan. Sabihin nila, isang tao lang gumawa na ito. Statistics of place of birth, no? So, Christian, to your point of it can be interpreted because of the quantum of evidence in favor of the prosecution or in favor of the defense, I disagree. I disagree because of the nature of the evidence itself. It speaks for itself. Extrajudicial killings. There are bodies that are buried. There is a Human Rights Commission report that about 300,000 victims were killed. Not only during the time of the past president, but the killing fields remained during the time of VP Sara when she was mayor. In fact, there is clear evidence. It cannot be interpreted any other way. Pero hindi yan sinama doon, di ba, mga ka-GPnatics? Parang hindi ko naman, wala ko natatandaan na pinag-uusapan yan sa impeachment trial. Yung mga namatay nung panahon ni VP Sara Duterte when she was a mayor. So, parang wala yan, mga ka-GPnatics. Precisely, that is why victims, families are speaking out. Hindi naman, you cannot have perjured testimony of 300,000 or even 60,000 kung yun ang official records. You cannot have perjured. Hindi ka makakakuha, hindi mo pwedeng sabihin na yung 60,000 pamilya na yan na nagkaroon ng extrajudicial killing na victim, lahat ginawa ng false statements. So, again, to my point, to your point, the evidence will speak for themselves. Yung article 3, bribery.
Article 2 is confidential funds. Article 3 is bribery. May mga nagsabing nakatanggap sila ng envelope na may pera. Na may pera. That by itself speaks for itself. Di ba? How will you interpret it any other way? If not as a bribe. Sabi ni Bong Suntay, Attorney Lorna Kapunan, wala naman daw yun. Dahil wala naman daw na tawag dito. Wala naman daw na ipakita na tawag dito mga ka-GPnatics na sila po ay pinaburan. Yan sabi ni Bong Suntay, wala naman daw na ipakita po ang panel of prosecutors or ang nagsasabi o itong mga tao, mga kababayan, kung ano naging kapalit nung pera na binigay ni BP Sara Duterte baya doon sa envelope. Mga kababayan, syempre naman mga ka-GPnatics, di ba? Para saan yung pera na mag-aabot ka, di ba? Na alam mo yung tao na yun ay may impluwensya pagdating doon sa bidding. Matik na yun, mga ka-GPnatics. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Hindi naman tayo grade 1 na hindi natin nauunawaan or hindi naman tayo baby na wala pa tayong alam sa mga bagay-bagay. Alam natin what is the purpose of that money that has been given to you by your boss. Mga kababayan, alam mo na kaagad yun. Parang 1 plus 1 lang yan. Di ba? So, yung mga ganyang nature of the evidence will be such that if Ma'am Rebecca you Paule, interpret it regardless of how the evidence shouts at your face or is in your face, if you still think Ma'am that Evangeline, it should result in acquittal, sasabihin ko na rin, nabaliw ka na rin. Hello, Attorney. Kung i-acquit niyo raw si Sara, mga kababayan, na ganito yung nagiging development ngayon, baliw na din daw kayo. Oy, mga senador, mag-ingat-ingat kayo, mga kababayan. Dahil ang mata ng taong bayan ay talagang nakaantabay, nakatutok, at hindi nyo kami maloloko. Do you honestly believe that people like Robin Padilla, Oo. Bato de la Rosa, Bongo, very, very loyal to the Dutertes, would decide for conviction once they see that kind of evidence that you're talking about? Or based on their pronouncements, in denial sila di ba? Sa kanilang mga pronouncements about EJ case under the drug war. In particular si Bato. So, even if the evidence is strong or the prosecution's case is strong, do you honestly believe that people like them would decide based on the evidence? You know, politics is politics. Correct. And you know, politics, people vote on the basis of self-interest. Self-interest. There are no permanent friends, there are no permanent enemies. They will decide on the basis of self-interest. Is it to their self-interest to acquit when the evidence is strong? Is it to their self-interest to betray public trust? Is it to their self-interest to ignore the rule of law, due process, and justice? If they think that it's to their best interest, then yes, my answer is yes. Well, totoo yung sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan. Totoo yung sinasabi nyo, Kyoto Gigarashi, na talagang kahit makarating sa Senado ang impeachment ni VP Sara Duterte, delikado pa rin. Mga kababayan, totoo yung sinasabi mo. Best example yan, doon pa lang sa Blue Ribbon Committee Hinahanapan nila si Ping Lacson ng committee report. Bakit daw wala pa hanggang ngayon? Pero, mga kababayan, it's easy to answer. It is because of them. Diba? Ayaw nilang pumirma. At isa pa, itong mga nandoon sa minority, kinakausap yung mga majority na wag daw silang pumirma, mga ka-GPnatics. Ito namang ibang mga member ng majority, parang bakit kayo sumusunod sa minority? Kaya nga kayo nag-majority. May sarili kayong utak. Bakit? Bakit kayo sumusunod doon? Dahil meron kayong utang na loob? Ganun ba yon? So, very delicate pa rin. Hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. But one thing na pwede natin magkaroon tayo ng assurance sa bagay na yan kapag nakarating sa Senado, wag na nating hangarin ang impeachment ni Sara Duterte. Na ma-impeach siya, rather.
Wag niya natin hangarin na ma-impeach si Sara Duterte. Kasi alam natin, maraming mga senador, more than enough para ipa-acquit si BP Sara Duterte. But ang gusto natin mangyari, mga kababayan, ma-expose talaga si Sara Duterte para ang taong bayan ang magpasya whether kung siya po ay iboboto sa 2028 or hindi. Sa akin yun na lang yung mahalaga eh. Ma-expose talaga. Kasi ang tao makakapag-isip naman yan eh. 'Di ba? Kapag nagkaroon ng debate, nagkaroon kaibigan mo, Maka Duterte, ikaw nag-usap kayo. Ngayon sa pag-uusap ninyo mga kababayan, alam natin matitigas sa mga ulo niyan, mga saradong utak. Pero once na nilatag mo kung ano yung nangyari, na nakita mo, napanood mo, tapos mga ka-GP Natics, maaaring magbago yung mga isip niyan. Yun na lang ang gusto kong ano diyan eh. Yan na lang talagang inaantay ko dyan. Pero, syempre, napakaganda po kung talagang mai-impeach din si Sara Duterte pagdating po sa Senado. 'Di ba? Natitingnan po nila yung talagang ebidensya at hindi dahil may sarili silang To interes. vote to acquit. Oo. So, nasa self-interest nila yan. But if they run, if the senators run on the basis of kami ay para sa taong bayan, kami ay para sa public interest, and yet they vote Baka kami ay para sa kami ay pera sa kami ay para sa pera ng taong bayan. Baka ganon. on self-interest. Oo. And then, taong bayan na ang mag-judge sa kanila. As I Correct, said, correct. this impeachment is not a judgment on the Vice President. It is a judgment as well on the integrity of the entire Senate as an impeachment court. Mm. Will justice still prevail in this situation? Yun lang naman. In fact, telling yung sinabi niya Bongo na was number one closing part. Senator. Mm. Senator Bongo, no? Telling yung sinabi niya, thank you siya. In fact, if I recall right, he said, let's move on. Let's forget about politics and move on. His desire was just to continue serving the people, thanking and continuing serving them. Now, we'll see. Those also who have ambitions of wanting to run in the next presidential elections. Yan ngayon, lumulutang pa rin yan. Hindi pa rin yan mayaalis, mga kababayan, na itong si Bongo ay talagang kumikilos ng palihim behind the back of BP Sara Duterte, mga ka-GP Natics. Kasi talagang meron talaga siyang ambition. Noon pa yan eh. Noon pa yan. Diba? Itong 2022 election, presidential, gusto talagang lumaban ni Bongo as president. Pero hindi pinayagan nitong si Rodrigo Roa Duterte dahil nga mga kababayan, gusto nilang si Sara ang tumakbo. Kaya lang, nagpa-survey sila, kulelat, ang loka. So, mas pinili na lang nila, okay, wag na tayong tumakbo bilang presidente. Tumakbo na lang tayo as vice president ni Bongbong para hindi tayo habulin. Pero si Bongo, mga kababayan, wala na, nakapagbitaw na ng nakapagbitaw na ng salita na siya ay hindi natatakbo bilang presidente, bilang paggalang sa pagtakbo ni BP Sara Duterte at hindi nga daw magkalat-kalat yung boto. Ang problema, mga ka-GP Natics, ayun, di ba? Where will they vote? Oh. Mga ganyan, maraming kasi pag politics ang pinag-uusapan, nothing is set in stone. Si Manang, anong They will stand? sink or swim depending on where their interest lies. And sana naman, that interest will not be a personal interest, Lloyd. but an interest that serves the public who voted for them, who gave them their seats in the Senate. Let them be true to that vote of confidence of the people who put them in their position. So, back to your question, do I believe? I believe. I believe that they can be swayed. Talaga? Yeah. Okay. I will. Okay, so si Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan, pwedeng mag-swing, she believes na pwedeng mag-swing itong mga senador. Although, mga kababayan, harap-harapan naman talaga, sinasabi nila kung sila ay pabor kay BP Sara Duterte. But in another story, kapag dumating na sa Senado at nailatag na yung mga ebidensya,
mga kababayan, dahil syempre nakikita ng taong bayan yan eh. 'Di ba? Hindi naman pwedeng kokontrahin nila, ito yung lumalabas na ebidensya, tinuturo si VP Sara Duterte, and they will going to tawag dito, vote on the other way around, mga ka-GP Natics. Hindi naman pwedeng gano'n. Di sila po, kung meron po silang plano, kung inaalagaan po nila yung kanilang posisyon, mga ka-GP Natics, at talagang masasabi natin, tatakbo pa sila sa mga susunod na eleksyon na darating, mga ka-GP Natics, mas magandang iligtas nila yung sarili nila. Kasi kapag sila ay bumoto in favor to impeach Sara Duterte, because, mga kababayan, ito yung nakikita ng ebidensya, ito yung mga nilatag na ebidensya, I believe, ahakot ito ng maraming boto sa mga senador na gusto pang tumakbo. 'Di ba? Pero kabaliktaran po ito. Magiging sunog po ito sa kanila kapag nilatag lahat ng ebidensya, tapos sila, inakwit si VP Sara Duterte. Pag tumakbo sila, sigurado, wala nang magtitiwala sa mga loko-loko na to. Bet No. all of Ronald Llamas' fortune Mhm. Nako, that I am correct. nako. Di yata magandang bet yun, ah. That's not saying anything ba? Wala. Pwede siguro i-bet all his dating Ma'am Rebecca opportunities. Caicedo. Yun. But that's nil. That's zero. Sabi niya marami, eh. Well, hope springs eternal. Yan ang theme ng gabi natin. Hope springs eternal. And I'm still full of hope. Ito pala, Attorney Lorna, no? Tanongin ko na rin yung can you talk about the interplay between the impeachment trial and the cases that will be presented then with the other parallel criminal cases or complaints against the Vice President? Paano ba yung relasyon nun? Ito na. It's totally separate siya, no? Because rules on impeachment and even in the Constitution, an impeachment case will not bar a filing of a criminal case sa Sandigan Bayan. Or the Oo. filing of an administrative case. Tama or the naman yan. filing of a civil case for recovery of Ma'am Lilian. monies. No? So, hindi mutually exclusive yan. Pwede nga isabay-sabay. No? Oo, ang problema lang yan, mga ka-GP Natics, matagal ko nang niliwanag po yan sa atin, na kailangan munang mauna talaga na ma-impeach muna si VP Sara Duterte para po mag-progress, para po magkaroon ng development yung mga criminal cases laban sa kanya. Otherwise, mga ka-GP Natics, no? Si VP Sara Duterte, naku po, aantayin pa natin mawala siya sa pwesto para mag-progress yung mga yan. Yan ang mangyayari. Sino ba naman mga ka-GP Natics talaga ang mag-aasikaso niyan? Oh. Sa daming takot sa mga Duterte. That's the other thing. If there is an acquittal, nothing will bar anybody from filing a case. As somebody has filed in the NBI, a case on the threat to assassin and on inciting to sedition, may nag-file sa NBI. So that does not, and it did not get dismissed. So you can really file multiple cases. In fact, dapat yung mga linait-lait natin, the people that she insulted during the campaign, should file cases against her. That's libel. And she should not be immune from libel cases, whether it be cyber libel or slander or as she was campaigning in the provinces. For instance, she was in Batangas and she invented the story Okay, Luis Tro. Congresswoman Luis Tro. whose husband allegedly was charged with rape, and that they did not pay the lawyer's fees of about 8 million. 9 million, tapos naging 8 million. Because she was campaigning in Batangas. Which was where Congresswoman Luis Tro was running. She has it is a reckless disregard for truth. And that is the definition of libel. Malicious imputation and reckless disregard of the truth. Okay, so pwede mag-file ng case.
Pero parang mga kababayan, yung wala naman atang development dyan na nag-file ng kaso itong sila Congresswoman Jinky Luistro, parang mga kababayan, inahantay niya na lang talaga, 'di ba? Ang challenge niya kailangan may makita, may pakita itong entry of appearance at yung iba pa na mga sinasabi ni Congresswoman Luistro, mga ka-GP Natics, para patunayan daw na itong may pagkakautang daw sila dito sa law firm ng asawa ni Sara Duterte. Pwede Sila. mag-file ng case, slander, libel, Ma'am Teresa madami yan. Maria Oral Teresa. defamation. In fact, Pati ba yung si Congressman Joel Chua yata yan? Yung sinabi niya, isaksak mo sa lalamunan mo yung mansanas. pwede mag-file. Tapos yung sinabing liig or something. Wala, yung iba, mga ka-GP Natics, parang feeling ko, ano lang yon tawag dito. Sa kampanya, normal lang yon. Pero, ang talagang may nakikita ko dyan na malicious imputation, yung kay Luistro. Yun talaga yung mabigat, mga ka-GP Natics. Kasi talagang binilian ng mga DDS di ba? Kaya lang, si Jinky Luistro, masinuna niya yung trabaho niya. Hindi niya pinatulan masyado. Sinagot niya kaagad doon pa lang, mga kababayan. Social media rin sinagot ni Jinky Luistro yung mga paratang sa kanya. Pati yung rape cases, maging yung mismo na pinaparatang na siya po ay nagtago ng kanyang asawa, sinagot na rin yan ni Congressman Luistro. Kaya nga, mga kababayan, sunog na sunog dyan itong si BP Sara Duterte. Okay, so narinig po natin, mga kababayan, yung pahayag ni Attorney Lorna Kapunan na siya po ay naniniwala na talagang kapag dumating po sa Senado, ang ay napakarami pong ebidensya talaga na pwede. Kaya nga sabi ko, dito pa lang sa Kongreso, may pakita na, may latag na lahat ng mga ebidensya. Para kapag doon, mga kababayan, pagdating sa Senado, wala na silang karapatan na tumanggi na hindi tawag dito, mga kababayan, magpasabpina ng mga dokumento kasi napasabpina na dito So, parang doon gagawin sa Senado, mga kababayan, hindi lang confirmatory. Ang gagawin doon ay magkakaroon ng cross-examination. 'Di ba? So, kumbaga dito nakuha na natin kaagad. Nakuha na natin ang bentahe. Pagdating dun sa Senado, mga kababayan, kailangan na lang patunayan yung mga ebidensya na inilabas dito. Kasi kung ito, confirmatory lang, doon pwede magkaroon ng full-blown trial, magkaroon ng cross-examination, doon na pwedeng ma-determine kung itong si Sara Duterte ay guilty. Di ba? Simpleng-simple lang, mga ka-GP Natics. Okay. So, ito naman po ang